Sa mga padjak video natin for today, paano nga ba ibalik sa dating kondisyon yung bike nyong natambak? So tulad nitong bike ng tropa, naarawan to, naulanan, lahat, lahat. So, sabi natin yan na nakuha niyo yung bike nyo. So, ano nga dapat unang gawin? So, yung iba na may budget na dalhin sa bike shop, and then gagastusan. So, i-check up muna natin yung bike kung anong problema nito. So, i-check up natin yung bike kung anong problema nito and kung ano nga ba yung mga dapat na palitan, no? So, syempre, i-check up muna natin. Hindi naman pwedeng papalitan na lang agad-agad. And then, mas mabuting i-check up muna natin bago natin papalitan or pagawan sa bike shop. Or kung kaya nyo naman gawin, may tools kayo, kaya na lang gumawa ng bike. So, madalas na nagiging problema ng bike pag natambak na matagal ay itong brakes, itong bearings, so headset, siguro sa hubs na bearing, yung sa rear hub na bearing, yung chain, yung ganyan, yung cable shifters. Ang may-ari ng bike na to ay si Gerald, yung tropa ko. And kung nakuha tong bike, ang mga naging problema na try ko nung inuwi ko to ay yung brakes. No? Hydraulic to. And ito nyo naman. Yung harap sobrang hina at sumasagad na. And itong sa likod naman daw, hydraulic din to. Ang problema dito, sumasagad na rin siya. And then nag-leak daw to. No? So, hindi natin alam kung i-rebleed to or palitin na talaga yung mga seal or itong cables. Kasi nga nag-leak na. Or baka sira na yung piston sa likod or sa harap. Pero ang problema dyan kasi, bumili na lang bagong hydraulic brake si Gerald. Hindi may video rin tayo dyan. So, link in the description kung gusto nyo makita. So, ayun ang gagawin natin. Yung brakes and then yung cable shifters. Kasi itong cable shifters, no? So, kita nyo naman, pumapalag yung label. Ibig sabihin, humahatak yung cable. So, ibig sabihin yan na kinakalawan ng cables or kailangan ng palitan. So, yung cables, papalitan natin siya, pero yung housing ay i-reuse natin. And gagamitin na lang natin ng oil para maging smooth yung ating shifting. So, kita nyo naman kasi, no? Napakatigas na. Kaya palitin na rin yan. So, brakes, shifters, cable, and itong handlebar. Kita nyo naman, nakatungo siya ganun, no? Dapat nakaganon yan. Kasi nga, baka lumuwag, hindi hinigpitan na lang nila. Hindi rin siya pantay, no? So, pangit yung handlebar. So, kailangan na ayusin. And then yung grips, wala kaming bagong grips, kaya i-reuse natin to. And then yung headset bearings, i-check natin. Yung seat post, check natin kung na-stuck siya kasi kita nyo naman nakalawang-kalawangan na kasi nga ulan araw na to siya. And then yan, mortal enemy, ang bottom brackets. Yan ang pinakamahirap at kailangan linisin. So sa ngayon napapalitan natin ay yung preno nga, hydraulic brakes, cable shifters, and then i-repack natin yung headset and then yung BB. No? So siguro lagyan natin ng oil onti yung seat post para hindi kalawangin. And then yung crank, re-repack din natin. And then yung chain, for sure palitin na rin to eh. Pero try natin kung baka pwede pa namang gamitin, no? Kasi medyo short ata sa budget. Kaya yun lang muna ipapalitan natin. So sa brakes nga tayo, so ang gagawin muna natin ay tatanggalin natin yung rotor kasi meron din tayong bagong rotor. Pero kung gagamitin yung lumang rotor, kailangan nyo lang naman isprayan niya ng alcohol kasi syempre contaminated yan, naulunan, naarawan, nadumihan. For sure, pag nagpalit agad tayo ng preno nang hindi pinapalitan yung disc brake, magiging maingay yan, no? So syempre, magbe-bed in pa yung brake pads ng bago nating hydraulic brakes, no? So ngayon, di natin gagawin yun kasi nga, papalitan rin naman natin yung rotor, so tatanggalin na lang natin siya. So para mas madali, tatanggalin natin yung buong toolset. So usually, pag magtatanggal ka ng bolts ng rotor, ang ginagamit ay itong star allen. So para siyang star, no? Pero dito naman kasi, normal na allen lang yung hulma sa kanya. So hindi na yung star allen ang gagamitin natin. Gagamitin natin siya ng normal na allen keys. Yung parang walang star. So ganito yung itsura nun. Wala siyang star. So tanggalin natin itong mga allen bolts. Tanggalin natin ito skewer para mas madali. And after tanggalin nito, after tanggalin ng rotor, alisin muna natin to bago natin ikabit yung bagong rotor. So alcohol lang to.
Ito ngayon bago natin ikakabit na rotor. 160mm din siya. And then makita nyo may arrow, no? So kung ang wheel set nyo ay nakakabit ang tire papunta pa ganon, from right to upper left, so ang gagawin natin ay from right to upper left din. Kasi kapag binaliktad mo, iba yung, basta may proper ano siya. Basta ganito yung lagay mo. Kung pag ganon yung gulong mo, yung arrow, pag ganon din. Ito nga yung bolts natin, hindi na natin siya kailangan ng thread lock kasi meron na siyang thread lock dito sa kanyang threads. So, recta na lang natin yung kakabit. And then, ang bolts na to ay normal na alin lang din ang kailangan. Ba't ganun? Madalas kasi star talaga yung nakalagay dyan eh. Pero ayun, wala tayong magagawa. Iwasan din yung paghawak sa surface area ng rotor kasi syempre magrasa yung kamay natin. Mahirapan yan or iingay yung brakes natin yan kapag kinabit natin ng mayroong oil. So yan, babalik tayo ito sa bike and then doon naman tayo sa rear wheel set natin. So dahil nagbagong isip ko, katulad ng kasing bilis niya magbago, ang gagawin ko na lang ay yung buong front system ng brakes natin ay papalitan ko na, ikakabit ko na diretso, no? So dito muna tayo sa front brakes. Ang gagawin natin ngayon, tatanggalin muna natin tong buong hydraulic brakes niya, pang harap. So, gawin natin itong front hydraulic brakes. And nandito siya. And pag tanggal natin siya, tanggalin natin itong grips. Meron siya isang bolt dito. Tanggalin natin. Wala siyang bar end kaya gutay-gutay na yung dulo kakasandal or kakatumba ng bike. So, natin siya matanggal na gano'n. Kaya luluwagan natin to siya. Luluwagan pa natin. Then gamit itong lumang rotor. Ikalang nyo dito. Igaran nyo. Twist nyo pa garon. Para medyo lumaki. And then, lumuwag na. Wala. Magic. So, pag ikakabit na natin yung bago nating brakes, syempre, nakakaya naman kay Gerald kung kakabit natin yun ng may gas-gas agad. So, meron ako ditong file set, no? So, yung file lang natin yung gilid-gilid para pumantay siya. So, yan. Okay na. Konti pa. Ito na yung ating bagong hydraulic brakes. Kakabit na natin siya dito. Hindi na to sasabit kasi nga nilihan na natin siya, no? I mean, final na natin yung sharp edges niya. Yan. Wow! Bagong-bago. So, iwan mo natin ito ng medyo maluwag lang, no? Sige pa lang ng ote para hindi siya gagalaw ng sobra, no? Kasi nga, aayusin pa natin itong handlebar kasi nga mali yung orientation niya, no? Ayan. So, yan. Di baling mali-mali pa siya. Basta maluwag lang muna siya. And then sa cable routing, masyado siyang mahaba kaya gagawin ko imbis diretso siya straight pa ganon, papasukin ko siya dito. Pasukin ko siya dito pa loob and then papunta dito sa likod. So yung hydraulic cable natin ay masyadong mahaba. So inikot ko siya ng paganto. And then i-cable tie na lang natin, no? Kasi kapag nagpalit pa tayo, dito pwedeng putulan kasi once na nakakabit na yung cable, yung olive pins niya, hindi na pwedeng i-reuse. Kaya magpapalit ng bagong housing talaga nun. Wala namang iniwan sa ating budget pang palit nun. And then, hindi naman ata baselad masyado si Gerald pagdating sa ganito. Kasi, pang exercise niya lang rin naman to, no? Ang importante, nagagamit yung bike. And isa pa dito.
Then, putulin lang natin yung excess. Yan. After naman nung sa front brakes, dito naman tayo sa rear brakes. Pag titig naman dito sa ating likod ng bike, mapapansin nyo naman na naka-bolt type pa nga si Gerald, no? Naka-pow. So, tanggalin natin yung buong wheel set. Katulad ng ginawa ko sa front brakes, so tanggalin natin yung buong rotor and then kakabit natin yung bago. And so, medyo natagal lang sa pagtanggal nito, no? Kasi, mahigpit na. Kaya, lagyan natin ng oil. Ang ina ka. Oil ka ngayon. Itong kabila, walang problema eh. Pero ito eh. Medyo nahirapan ako kasi kinalawang na. So, then, tanggal natin yung dalawang bolts. Then, lagyan na lang natin ulit ng oil. And then, tanggalin natin yung bolts. So, yan, okay na. Tapos na natin yung rotor. Doon naman tayo sa brake system natin sa likod. Kakabit ko lang tong wheel set sa likod din. Yung bearing hubs, check na rin natin kung naalog. Up, down lang. Ganon-ganon nyo lang. Tanggalin natin yung skewers. So, pagdating sa bearing hubs, meron tayong parang lock bolt niya or lock nut. And then, meron pa isang kulay itim dito na kailangan natin na gamitan ng spanner, no, para matanggal yung pagkakalak niya. So, ito yung tinatawag na spanner. Nakita nyo, manipis nga lang siya. Unlike sa katala na makapal. So, ipapakagat natin yung spanner. Na gagamit natin yung katala para tanggalin itong kulay silver. Kasi yan ngayon parang lock nut ng hub ng mga ball bearings pa. So, ayan, okay na. Tanggalin natin yung kulay silver. Parang lock nut niya nga. And then, may ikot na natin itong kulay itim. Ito yung para sa cover ng bearings na mismo. No? Kumakita natin yung bearings. So, ayan. Ito yung pinaka-cover niya. Then, ayun yung bearings. Oops! Nalaglag yung bearing sa kabila. So, bilangin natin yung bearings nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sa labas. So, naglaglagan kasi nga ito yun na yung grasa. No? So, kasi kapag may grasa yan, di yan malalaglag. Sabi lang sa'yo, naglaglagan kaya nandito yung kamay ko. So, ito yung axle niya. Ayun yung grasa, ang dumi na. So, natanggal ko na yung bearing sa may rotor side. So, ito na yung mga bearing. So, parehas na sila 9 pieces. So, lilinisan natin, no? And dito sa may rotor side, punasan din natin. So, lagyan natin ng bagong grasa. Rotor side kasi ito yung una natin papasakan. Lagyan natin ng 9 na bulitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, pasakan natin ng grasa para di maglaglagan. So, yung nasa gitna, matutulak na lang ng yung paloob. So, punasan natin yung gilid-gilid, no? Kasi baka malagyan yung disc brake natin. Ito yung surface area nun. Iingay yan. Yan. Dahan-dahan. Ito naman sa kabila. Pinakit natin ang grasa. Lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Patungan ng grasa sa labas. Ito yung punasan natin. Pasok natin to galing sa rotor side. Labas sa kabila, dahan-dahan na hindi nyo matulak palabas yung bearing. So yan. Yung cover mismo ng bearing. Naasin yung labas. So ang pagpasok na ito, kita nyo may guwit-guwit siya. Yan yung sa labas.
Kasi dyan iipit yung sa suspension fork, no? Parang may grooves siya. So yung spanner ulit. Then yung lock nut, iipitan natin. Ayan. So smooth pa rin yung bearing. And then yung skewers. Natin kabit yung rotor, magpapalit tayo ng buong hydraulic system na panlikod. So, ang tatanggalin natin ay buong adapter kasi may adapter naman na yung kasamang bagong hydraulic. And then yung sa routing naman nito, meron siyang C-clip. So, tago nyo lang to kasi gamitin rin natin to pag kinabit natin yung bago. Dito sa taas, and then okay na, wala na C-clip. Tatanggalin na natin yung levers doon. Just in, no? Tinanggal ko dito yung levers kanina kasi yun yung pang kanan. I mean, yun yung pangharap. So, yung pangharap, ganito yung lever. So, nakakabito ganyan. Ito yung bago, ah. Yung tinanggal ko, tama yung orientation ng levers. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Inikot-ikot ko siya, tapos nilagyan ko ng cable tie. Kasi tama yung levers. So, yung levers sa hydraulics ay baliktad. So, yung nasa left side, itong bike, para papunta sa likod. Kaya mahaba pala yung hose. And then yung right side, dito sa kabila, na lever, ay pang kanan. So, baliktad. No? So, tulad yung sabi ko kanina, once na fitted na yung cable, kasi nga naka-olive to, olive pins, pag once na nagigpit yon, parang siya yung magiging seal nung olive pin na parang copper yun siya na nasa dulo ng hose. Dito pag inigpitan tong bolt. So kapag tinanggal mo yun and then finit mo ulit sa kabila, hindi na same yung kanyang fitment. Kasi nga kailangan palitan ng bagong olive pin and then puputulan yung dulo ng hose. Kaya hindi natin siya mapagpapalit na tamang orientation na kaliwa sa kanan, kaliwa sa harap, then kanan sa likod. Kaya magiging setup natin, baliktad yung preno niya. So, gusto ko lang kayo inform and then kakabit na natin. And so, ayan, nakakabit na yung ating both levers. Baliktad nga sila. I mean, tama yung orientation pero baliktad yung fittings, no? So, yung harap sa likod, baliktad. And then, ikakabit na natin yung panglikod. Yung tinanggalan natin ng sikip kanina, ikakabit natin siya. Cable routing, no? Pag magkakabit tayo ng cable, yung galing kanan, magsuswift, palagpas din sa kaliwa. Yung galing kaliwa, magsuswift galing pa kanan. So, tatanggalin ko na muna yung cable shifters, no? Para, kasi nga baliktad yung lagay, kaya aayusin natin siya. Para pag ganun siya, and then pa-X, para hindi gumagasgas sa cable, yung frame, no? Kita nyo dito, may gasgas yung frame kasi nga, itong wire na to, itong cable na to, yung housing niya, nasa left, and then ang shifter ay nasa left. Kaya kada movement ng manibela, gumagasgas siya dito. Kaya aayusin natin siya para di gumagasgas. And tatanggalin natin para management ng cable. And so after ko tanggalin yung cable sa RD, and then sa FD, malinis na dito, wala na ibang cables. Ang setup ng brakes natin ay paloob dito, and then kakapit dito. Isa, dalawa, and then dito sa likod naman. Ayan. So sabi ko nga sa inyo kanina, para di siya gumagasgas sa frame, ito dito, punta sa kabila. Dito naman, punta sa kabila. And then tinanggal ko lang tong shifter cables kasi ito, ang setup na ito kanina, pag ganito, and then dito siya, and then papasok dito. And then ito naman kabila, dito siya, and then papunta dito. Paloob din. So ang gagawin natin, palabas, papunta sa kabila, no? Para walang gumagasgas sa frame. So syempre ito, gagasgas to sa frame kasi naalog-alog. Hindi ko lang matanggal kasi yung susi na kay Gerald, no? So ayan, so siya na lang magtatanggal niyan. Saka para mas maayos yung ating
cable management. I-unscrew nyo yung bolt dito sa butas na yon. And then dun nyo i-shoot yung shifter cable. Yung shifter cable. So, try muna natin kung umahatak. 1, 2. Yan, okay naman. Umahatak naman siya. And then, ibabalik na natin tong screw niya dito sa gilid. So, noon, babalik natin tong shifter. Yan yung ating bagong yung hydraulic. No? Fit lang natin dyan. And then, itong lumang cable housing natin, which is ito. So, alam naman na natin na gamit na to and yung bike na ulan araw na nga. And unfortunately, di tayo magkapalit ng shifter cable, ng shifter housing. Kaya lalagyan natin siya ng oil dito sa taas, sa loob, no? So, tanggalin natin tong bar and cap niya and then tutuluan natin ng oil hanggang dun sa loob. Unti-untiin natin siya dun hanggang tumutulo sa loob, no? Bababain ng bababa. Patak-patak lang. Hanggang sa tumagos sa kabila. So, ito importante itong step na to kasi nga gamit na yung shifter housing natin kaya kailangan malagyan siya ng oil ng maayos. After nun, may kita nyo naman na gaano ka-smooth yung cable, no? Sa housing. No? Tulas niya na. Then, kakabit natin siya dito. Pagkatapos natin i-reroute yung dito sa kabila, dito na tayo sa likod. So, pupunta nga siya ng FD or sa front derailleur dito. So, dito ang daan niya. And then, pupunta dito sa kabila, meron siya ditong housing. So, tanggalin natin yung housing kasi nga i-reuse natin. And then, tanggalin natin itong magkabilaan niyang bar end, no? Bar end stopper. And then, papatakan siya natin ng oil ulit, no? So, ganda patak. 1. Bababa. 2. Bababayan ng bababa. Mga 6 na patak. Hindi naman kailangan yung oil. And then, susungkitin natin siya ng cable, no? Sungkit-sungkitin lang natin, no? Smooth na ulit yan sa loob, no? Ayan, no? Smooth na. No slot. Dito banda. Tatlo kasi ito, eh. Brakes, FD, and RD. No? Dito, and then dito naman. Kabila. Yan, dyan. Then, paikot dito pataas. Hilahin lang onte. And then, higpitan natin tong bolt na to. Yan. Not too tight, not too loose. No? Nga. So, yung narinig yun, sumasayad sa, ano pa yan? Sa disc brake, no? Ayan, umakit yung pangatlo, no? Konting taon na pa. Ito naman dito sa RD. So, ang cable niya ay pagano'n pabalik dito. So, ito, tanggalin muna natin yung cable housing. And then, tutuluan to ng oil katulad kanina. And then, papalitan natin yung shifter cable. Ngayon natin itong ating bagong shifter cable na na-feed na natin dun sa ating shifter. Ayan, lumabas na. Tumulo rin yung oil. So, medyo mahaba ito ng onti pero sakto lang yun. Okay na yan. Then, yung isa pang housing. Then, pupunta sa RD. Ayan. And, higpitan na nga natin ating cable dito sa ating rear derailleur, no? Ayan. After nyan, tatry muna natin siya ilang cycles and then itutuon na natin yung ating shifter cable na kinabit. So, sa video nga natin na to, hindi ko na ipapakita kung paano nga mag-repack ng oversized na headset kasi meron na tayong video tungkol dyan at i-on ko na yung link sa description kung paano mag-repack ng headset ng ating oversized na pang mountain bike. Ball bearing man or seal bearing, same process lang yan. And then, ibabalik nga natin yung mga seals niya and then yung mga rings and then yung seals.
Tignan lang natin ating grasa sa taas. So, habang nakapress dito sa ring, iaangat-angat ko to dito sa ilalim hanggang sa mag-fit na siya. Ayan, mag-fit na. Volcano style. Tatlo nating spacer. Then itong stem. Pero sabi ko nga babalik rin muna natin yung stem. Kaya kakalisin natin yung handlebar, yung grips, and yung shifters. And then babalik rin na nga natin tong stem. Ayan. Kakabit natin yung handlebar. Then, isentro na natin yung handlebar. Katulad ng sinabi ko na hindi siya nakaayos. Isentro muna natin siya, hindi sa natin ito higpitan. Yung paghigpit ng stem, pa-X para pantay ang tension. And then, wag nyo muna isasagad ng higpit. Then, ito naman. Please. Yung binaisin na natin yung kabit nito, no? Yung i-center natin siya sa gulong. And then yung alog. Kasi nga, di pa natin nakakabit tong tension bolt na humihila ng fork paangat. And after nun, dito naman nga tayo sa fork. Lalagyan natin ng oil yung magkabilang stanchion and then ibabomba-bomba natin yung suspension hanggang sa medyo pumasok yung oil sa loob. After nyan, pupunasan natin yung excess oil na lumabas. And after nyan, okay na yung suspension fork natin. Mas naging smooth na siya compared kahapon nung na-receive ko siya. And then moving on, next naman tayo. And then dito naman tayo sa pedals ang next. So para maiwasan yung paglalagitik, kasi nga syempre pag nangalawang yung bike, mawawalan ng grasa, ng oil, mawawalan. So, lalagyan natin ng grasa yung pedals kasi parang ginawa nga natin yung sa BB and din malagitik pa rin, hindi pala natin nagalaw yung sa pedals, no? So, i-re-relube din natin yung threads ng pedals and then siguro tuluan natin ng onting oil sa loob para mas maging smooth. Ayan, maganit na yung ikot ng pedals, no? Kasi kinalawang. Tinuluan ko lang siya ng onting oil doon para mag-penetrate onte. Nakatulong naman yung oil. Mas naging smooth na siya. Yan. Sa kabila naman tayo. So, tanggalin na natin yung ating BB. So, start tayo sa non-drive side. Gamit ka ng Allen key. Lagyan ng oil para pag pinasok natin yung crank puller hindi mahihirapan. Ito ang ating crank puller. Yan.
Lumalagotok-lagotok, no? Dahil yun sa corrosion, no? Sa mga threads. Tagal nang di nagalaw. Ayan. Hindi mo natin siya tanggalin buo kasi tatanggalin pa natin yung sa kabila. And para may support yung kabilang side, hindi tatanggalin yung bearing kapag tinatanggal natin. Nandito pa yung kabila. So luluwangan lang natin doon. Hanggang sa maluwangan lang naman, hindi natin tatanggalin yung buo sa drive side. No? Lagdag natin yung chain. Lagyan ng oil para pumasok na maayos yung crank puller. Ayan. Hila natin yung crank puller natin. Then punasan. Narinig nyo ba yun? Pakinggan nyo ah. Maganit na yung bearings, no? Maganit na yung bearings. Tuyo-tuyo na sa loob. Dito naman tayo sa crank. Oh, maluwag na pala to. Naku po. Kita niyo to? Kalawang yan, dumi, nabasa na, no? Basa lang siya sa loob, no? Yan yung itsura niya kasi nababasa, kinalawang. Yan, nalagyan ng oil, ganyan. Marami pa. So, linisin natin. Pakadumi. Unfortunately, kailangan natin ito linisin kasi punasan. Maganit na. May onting alog na rin, no? Kita nyo yung gap dito. Medyo umaalog na rin. Lalagitik na to. Pinipidal pag napipersa. Tignan nyo to. Grabe to man. Napakadumi. So, ba't ganyan napakadumi? Ba't nababasa? Usually, may butas yan dito sa ilalim, sa gitna. Para pag yung tubig pumapasok doon, tumutulo sa ilalim. Ngayon kasi makita nyo yung tubes na yan. Ayun, may butas dito. Kasi alog na may butas dito, may butas doon. Yan yung tubing nung bago siya i-weld. And then dito sa taas, may butas rin. Diba? Yan yung butas ng si tube. Ngayon kapag nagba-bike wash, ganyan, tumutulo. Dumidiretso dito. Hindi kunyari, nagba-bike wash ka, dyan tumutulo. Pasukan yung headset mo. May butas yan dito sa tube. May butas rin siya. No? Dito sa taas. Right side, dito. Kaya yung tubig dito naiipon. Kaya yun yung madalas na sakit ng mga BB kasi nga natubigan, hindi nare-release ng regular, kaya ganun. So, linisin na muna natin to and then re-grease and then kabit natin. Hey Gerald, kung pinapanood mo to, lagaan mo na yung bike. Wawa, pag nagtampo to, kabit na itong tensioner bolt, sabit natin yung chain pabalik. After nyan, dito naman tayo sa drive side. Minsan ng drive side. Natin ng grasa to. The next, kakabit na natin yung ng drive side crank arm. And ayan, okay na. And then si Lulu sa likod, naiingayin sa akin. So after nga no, dito naman tayo sa saddle. Kasi nga, maalog-alog siya. Pagdating sa seat post, punasan ko na rin ito ng oil. Seat clamp. Medyo maluwag. Kasi
natin ng konti yung subuan. So, ayan yung natunog. Medyo sa ano pa yan. Sa disc brake kasi di pa natin naaalay ng ayos. So, aangat ko rin to. So, angat ko rin yung cassette sa pinakamalaki. Kaya lang gagawin natin. Ngayon na medyo tumaas na nga yung chain. Lalagyan natin to ng interior, no? So, punasan muna natin siya onte. Grabe yung kininis, oh. Punis lang yan. Kasi, kada lagapak na lagapak, tatama yung chain dyan, no? So, lalagyan natin siya ng some sort of protection dito, no? Which is ay interior, no? Gupitin lang natin to. Which is ay itong use na interior saka isang dito. First layer. Yan. Then take this one. Please touch it. Yan. Next. Ito. Next pa. Pa. Ito. Yan. Ito. After that, okay na nga. Tapos na natin gawin at maibalik sa dating kondisyon yung bike na to. So sa case ko naman, ito lang naman kasi mga kailangan na gawin. Yung wheelset ko ay okay pa. I mean, yung wheelset neto ay okay pa. Nasa tono pa naman, naka-align. Yung bearings, okay pa naman. Kaya di natin kailangan magpalit. Siguro mga dapat na palitan dito na nagawa lang natin na i-restore para magamit ulit ay yung bearings, bottom bracket bearings. Kailangan na palitan. Yung seat post, kailangan na palitan kasi nakalawang. Yung saddle, kailangan na rin palitan kasi gutay-gutay na. Yung rim and spokes, tingin ko kailangan na rin palitan kasi nakalawang na siya. And itong drop out ay bent na rin, no? Medyo bent na siya, nakagano na siya paloob, no? Papasok, kaya tumatama na sa spokes yung pag umabot na siya sa pinakataas, no? So, narinig niyo naman na lumalagitik na siya sa spoke. So, ewan kung kaya pa hindi pa-tono sa bike shop. Kasi in my case, di ako ganun kagaling mag-tono sa shifters, sa RD and sa FD. Pero alam ko na bent na nga itong dropout niya. No? So, ayan. That's it mga padyak. Maraming salamat sa panonood. Sana namin natutunan kayo or kahit man lang na-entertain sa video na to. Maraming salamat sa panonood.